It's been several weeks since the big night of Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, and our housemates continue to inspire so many people around the world, syempre with their stories and their journeys ngayon dito sa outside world. I personally am super happy seeing all the opportunities coming their way, and deserve na deserve nila. Kaya naman, in continuation of our mini-series featuring the final 4 housemates of this latest edition, syempre, I wanted to sit down and get to talk in depth with 2 of, I would say, the most chill, the most steady, and kahit papano the most secretive or quiet housemates sa loob ng bahay who ended up, of course, endearing themselves to millions. Kaya naman, it's time to sit down with our kapuso big winner, Mika Salamanca. Mika Salamanca, welcome to Paano Ba To? Thank you, ate. Paano ba to, ate? Yes, yun ang tatanungin natin kay Mika. It's your turn to give advice sa lahat ng mga nanunood at nakikinig. Pero syempre, we cannot start without asking some Pinoy Big Brother related questions. Una dyan, describe what you think Kuya looks like. Actually, may time na si ate lang, napapanaginipan niya si kuya. So, nung ina-explain... Napapanaginipan? Yes po. So, nung time na nalaman ko yung panaginip ni ate lang, yun na din tuloy yung pumasok sa isip ko na itsura ni kuya, which is kalbo daw, na nasa late 30s, ganyan. Ang dami na late 30s, mas matanda pa ako kay kuya. Hindi, pero ang lala. Yung itsura lang naman, yung itsura lang. Young looking. Yes, tapos nakasalamin. Ganun po yung... Yung katawan. Ano sa tingin mo yung katawan ni kuya? Gusto ko maging maskulado si kuya. Yun yung gusto ko ma-imagine sa kanya. Kasi yung boses ni kuya, very Nag-aasal nga kami ni Bianca, very Sexy yung boses ni kuya. Sexy yung voice ni kuya. Oh my gosh, kuya, you still have it. Yes. My God, grabe. May tumama ba dun sa... Wow, Ate B, nakita mo na ba si kuya? Isa ako sa mga swerteng lumang tao. At ang masasabi ko ay... May tumama. Siguro safe naman to sabihin, hindi siya kalbo. Safe nung sagot. Good to know, good to know. Akala ko si kuya nakakalbo na dahil sa sobrang stress niya sa mga housemates. Hindi naman. Ano yun? Happy yun. Happy stress yun para sa kanya. Okay, eto naman. Which task or part of being a housemate did you dislike the most? Ano ba pinakaayaw ko na task? Or pagiging... Or part? Something in your daily routine? Something small? Siguro, ate, pagka wala kaming ginagawa, pagka wala kaming task, dun yung pinaka-ayaw ko na moment sa loob ng bahay. Kasi yun yung talaga yung time na nagkakaroon kami ng time. Mag-isip, ganyan, nakakainip. Doon namin nare-realize na, shucks, ang tagal na natin dito, wala na tayong mapag-usapan, alam na natin lahat sa buhay ng isa't isa. Yes. Yun yung pinaka-ayaw ko na part. Pero the rest... Totoo. Okay, kasi pag bored ka sa loob ng bahay ni kuya, bored ka talaga. Yes. Kasi ramdam mo lahat, ate, even pag sad ka, pag happy ka, parang heightened talaga lahat. So even yung pagkainip, ramdam na ramdam mo po. Yes, correct. Yun yung nakakabaliw na moments, actually. Yung walang ginagawa. What is one thing you were surprised to discover about yourself sa loob ng bahay? What is one thing? Parang di naman ako na-surprise sa sarili ko. Alam mo na lahat. Joke lang po. Siguro yung before coming inside the house of kuya kasi ang sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko, Mika, please, matatalo ka pa, naging competitive ka. Kasi sobrang competitive ko pa outside talaga. Like yun yung something talaga na guilty ako, hindi ko mapakawalan before pumasok. Pero for some reason, nung pagkapasok ko po, siguro dahil din sa mga housemates, madali silang pagbigyan talaga. Yeah. Wow, kala mo talaga, lakas-lakas. Hindi naman po, I mean... As a selfless housemate. Hindi po, I mean, yung parang kaya kong hindi maging competitive para sa kanila kaya po. Mo isang tabi. Yes po. For your love, for your housemates. Tsaka parang kaya ko palang hindi maging competitive na ganun. And nadala ko rin po yun paglabas. Parang mas easy pala yung buhay pag di ka masyadong lumalaban ng sobra-sobra. Oo, hindi yung laban na laban. Opo. Steady lang. Oh, fairness. Okay, eto naman, dito sa outside world, what's the craziest, funniest, or favorite meme of you na nakita mo online?
I'm sure ang dami. Ate, ang dami. Pero siguro yung isa sa favorite ko kasi hindi ko in-expect na magiging siyang meme is yung, gusto mo to, di ba? With tears pa yun, Yes! Pangarap mo to, di ba? Para sa pamilya mo. I'm giving you the chance. Yon. Yes. Hindi ko alam na magiging siyang meme kasi parang sobrang seryoso nung moment. At saka yung lasing na lasing si AZ. Ganun po ako. Ang pangit ng camera angle ni Kuya pero at least memeable siya. Daming memes ng May edition memes na to, po. I have to say. Pero iconic yung linya mo na yun kay Shuvi talaga. I'm giving you the chance. Okay. What has been the biggest change you saw before you entered the house and now after? Lagi ko po ito sinasagot sa mga interview, baka sawa na din yung mga tao. Pero yun po talaga yung pinaka, hindi pa rin siguro ako masasanay na wala. Before ako pumasok, sobrang dami kong basher, Ate B. Tapos pagkalabas ko, parang hindi na ako masyado nakakakita po ng bashers. Bashers. Puro lovers na ngayon. So, nakakapanibago, kumbaga, para sa akin. Tsaka parang hindi ko din na-ready yung sarili ko sa ganung bagay. Kailangan ba i-ready yung sarili para doon? Hindi, feeling ko po kasi pag ikaw kasi na someone na sobrang sanay mo sa hate, akala mo taga wala ka ng pag-asa makabangon, ate. Yes. Ang dramatic pakinggan, Yes. pero parang ako, sa part ko, parang kailangan ko i-ready. Kasi ni-ready ko po talaga yung sarili ko bago lumabas na okay, babalik ka sa dati mong buhay, babalik ka sa, wala nang bakod si Kuya, napoprotekta sa'yo sa mga hate comments and stuff na makikita mo. Pero paglabas ko po. No, I love it. Deserve na deserve. Thank you, Super. Okay. If you could choose a kapuso housemate as your duo, sino ang top 1 pick mo and why? Shucks! Hirap baka magtampo. Pwede po kaya dalawa? Dalawa. Sino yung dalawa? Sige. Yung una po si Shuvi po. Si Shuvi talaga kasi. Kaya Fifi kasi favorite. Because you're giving her the chance. I'm giving her the chance! Hindi. Kasi po, favorite kapuso ko po talaga si Shuvi. Kaya Fifi yung tawagan namin. Then second po si Will. Okay. Yan. Because? Si Will po kasi talagang magaling siya sa task. And isa po siya sa pinaka-close ko din po sa loob ng bahay. Nakapuso. Yes. At saka kapatid mo sa pamilya. Yes po. De Tsaka Guzman. bunso po namin siya. So, gusto ko po maging kaduo ang bunso namin. Yes. Okay. If you could choose naman a solo big winner from your entire batch, who would it be and why? Baka po maging bias ako. Kasi mag-bias ako. So, syempre sasagot ko yung kaduo ko ngayon. Si Brent pa rin. Siya pa rin po yung big winner para sa akin. Ay, siya ang big winner para sa akin. Yes, sir. Ang daming mga, natutuwang mga tenga at Ay, hindi na lang puso po pala. ngayon. Never mind. Ay, Siatik lang na lang. binawi. Opo. Bias po siguro ako. Pero si Brent po. Okay lang maging biased. Totally understandable. What are you most proud of with yourself sa naging journey mo inside the house? Siguro po yung hindi ko po nawala yung sarili ko sa loob ng bahay. Yun po talaga. Kasi sa loob ng bahay ni Kuya, sobrang feeling ko sa lahat po ng pinagdaanan namin sa loob, madali pong makalimutan kung sino ka or yung core mo sa sarili mo. Kasi ang daming task, ang daming struggles, ang daming challenges na pwede pong magpiga. Even the bad things, even the bad sides of yours po, pwede po niya mapiga. And sobrang pasasalamat ko po kay Lord kasi hindi po napiga yung mga ganung bagay sa loob ni Kuya and napakita pa rin po is yung puso po rin po namin. Yeah, Kami pong lahat housemates actually. Yung challenges, di ba, parang it really should bring out the best in us. Sometimes it brings out the worst. And syempre gusto natin dun tayo sa kabila. And I think for this batch, ang daming taong nakakita na yung mga pagsubok or kung ano mang binato ni Kuya sa inyong lahat, it didn't just bring out the best in you as individuals, pero kayo As a group din as po a group, talaga. tulungan talaga. Feeling ko yun po yung maganda sa batch na to kasi talagang lahat po ng housemates talaga gumagalaw gamit puso po. Kaya nakitang-kita naman po. Yes. Okay, dahil ito ay paano ba to? It's time to give your advice sa lahat ng mga nanonood. Mika, paano ba to? Paano ba to, Ate B? Uunahin natin ang madaming ganito ang pinagdadaanan in terms of school and career. So, pre-vlogging and influencer era, Yes, you po. actually worked many jobs before. Yes, Nung po. bata ka, nagtinda ka ng empanada ng tita mo sa school.
Ate B, ang galing mo! So, ang research team, lumipad ang aking research Grabe, team. ang galing. Tama ba nung bata Yes ka? po. So, mga empanada ng tita mo, binenta mo sa school to help My sa tita. expenses. Yes, po. Tapos, when you were living in the US, in your teen years, meron din side job. So, cashier sa grocery. Nag-cashier po ako. And then, service crew Yes. sa mga catering. Yes, ganyan. tsaka po cafeteria. Cafeteria. Galing mo po ba yan kay kuya? Yung information? Kasi, Hindi wow. naman. Wow! Secret! Hindi. So, di ba, parang you went through that time that you did so many things. And maraming nakaka-relate doon. So, ang tanong ay, game na game ako sa iba't ibang racket para kumita. Pero minsan, nararamdaman kong magbo-burnout na ako. And hindi pwede yon. Paano ba to, Mika? Hala, nanginginig pa. Ako po, kasi nung time na yun, nung bata po ako, kaya din ako nagkaroon ng mga multiple jobs. Kasi ako, binibase ko po yung worth ko sa sarili ko, sa trabaho na nakukuha ko at saka ginagawa ko, which is really wrong. Kasi wala pong nampe-pressure sa akin. Disclaimer, wala pong nampe-pressure sa akin. It's just sa sarili ko po talaga siya. Gusto ko po nagtatrabaho ako, gusto ko nakikita ko na may kinikita ako para sa sarili ko. And siguro, yung mga racket po, tinanong, may follow-up question. Yung mga racket po ba na, ako po para sa akin, gusto ko pong sabihin kay ate na nagtanong, piliin niya pa rin po kung ano yung racket na kukuhanin niya. Kasi pag hindi mo gusto yung isang bagay na ginagawa mo, mababurnout ka po sa ginagawa niyo eh. Pero yun nga po, tulad na sabi niya, hindi pwede. Feeling ko dapat bigyan niya po yung sarili niya ng pahinga din po talaga. Kasama sa racket niya dapat, yung racket niya ng pagpapahinga din. Alam ko na sa panahon natin ngayon, and meron tayong iba't ibang estado ng buhay, na hindi lahat ng tao may privilege magpahinga. Especially sa ekonomiya natin. Pero huwag natin kakalimutan na baka yung mga pinaghihirapan nating pagtrabahuhin, mauwi lang or mabigay lang sa pagpapagamot natin. Dapat din po talaga nagbibigay tayo ng space sa pahinga, para po yung mga pinagtatrabaho natin, di masayang in the future. Yes, very well said. O kala mo naman talaga, yung wisdom ay pang mga ilang dekada nang nagtatrabaho talaga. O hindi, pero totoo kasi I think that when we're young, we feel invincible, di ba? Yes. Na lahat kaya gawin. Ngayon, medyo wala kayong tulog, di ba? Pero it's a battle of balancing, seizing the moment and the opportunity versus parang taking care of yourself pa rin. And ididikit ko lang, no? Because syempre, you spent a lot of your years making content on YouTube regularly, consistently. And hindi din yun biro. And a lot of creators also feel the burnout from parang having to put out something all the time. Did you ever feel that at any point? Yes po, ate. Maraming time po akong na-burnout din po sa ginagawa ko online. Kahit po sabihin natin mahal natin yung isang bagay. Or enjoy natin. Enjoy natin isang bagay. Hindi naman po talaga may iwasan na mababurnout tayo. Feeling ko nga po, yung pagiging burnout sa bagay na mahal mo is a sign of love talaga eh. Kasi hindi ka naman mapapagod sa isang bagay talaga or hindi mo sisigihan gawin yung bagay na minamahal mo. Yeah. Kung hindi mo talaga siya mahal, parang ganun po. Na-explain ko ba na maayos? Na-explain mo naman. So, paano mo naalagaan ang sarili mo ng times na you would feel binibigyan ko po talaga ng pahinga yung sarili ko, ate. Na, for example, kasi makikita mo po yun sa mga contents na nilalabas ko. Pag di ako natutuwa, ibig sabihin burnout na ako. Hindi ko na nakikita yung good sa mga nilalabas ko. Ibig sabihin burnout na ako. So parang gusto ko pong bigyan yung sarili ko ng time muna na mag-step back sa ginagawa ko. Kasi parang nauumay po ako. May time na ganun po talaga. Or hindi ko na makikita yung sense ng ginagawa ko kasi nga po, burnout na ako. So, kailangan ko po talaga magpahinga, ate. Yeah. May mga time po na ilang months po ako hindi nakakapag-upload, ganyan. Kasi yun nga po, burnout. Pero yun, ang importante naman po, lagi mong hanapin kung bakit ka nagsimula sa ginagawa mo. And hanapin mo din po yung, yun nga, purpose mo po sa ginagawa mo, ate. So, normal yun. Normal and it's po okay talaga to na ma-burnout. take breaks Yes. when needed. Eto naman, early in your life, you had to adjust to your mom living abroad na because she was working abroad. And then,
Even until dito sa loob ng bahay ni Kuya, I remember nung una mo siyang nakita sa Zoom when she watched the circus, and then eventually, hindi ka makapaniwala na physically nandyan na siya sa loob ng bahay. So kumbaga, a huge part of your life, you had to deal with being physically away from family. And ang daming global Pinoys na yun mismo yung sitwasyon, di ba? So the question is, ang hirap labanan ng homesickness pag malayo sa pamilya. Paano ba to? Ako po, pwede po nagkikwento po ako. Yes, of course. Ako po kasi, simula 5 years old po ako, ang mom ko po na. nasa ibang bansa na. So, lumaki po ako na kilala ko lang po siya sa Skype. I remember, pag umuwi po siya ng Pilipinas, lagi ko po siya tinititigan lang, tapos pinapakinggan lang magsalita kasi naninibago ako sa boses niya. Kasi nga, usually screen Yes lang. po, and iba po talaga ang boses ng magulang pagka sa video call and sa personal. So, yun po, ang daming adjustment talaga. Homesick? Ako po, ang ginagawa ko as much as I can, sobrang clingy ko po kasi sa pamilya ko. Everyday po talaga, imposibleng hindi kami mag-video call po. And lagi ko pong, nung bata po ako, ang lagi sinasabi sa akin is, gusto mo ba kasama mo, mama ko po nagsasabi parang, gusto mo ba kasama mo ko pero sabay tayo magugutom? Or, nandito ako sa malayo, pansamantala lang, pero may makakain tayo pare-pareho. Yun po iniisip ko. So, ako din po, pag na-homesick po ako, lagi ko pong iniisip kung bakit po nasa malayo yung magulang ko. Lagi ko pong iniisip yung reasons nila. So, ang ma-advise ko po sa mga na-homesick dyan is, hanggat may kaya po kayong gawin para maka-connect po sa pamilya nyo na nasa malayo sa inyo, makikonnect po kayo. Kung nagko-call po yung family nyo, accept nyo po lagi yung call kasi you never really know kung kailan yung next na magiging call nyo pa ulit eh. And i-take advantage po natin yung binigay sa atin na privilege ng technology na kaya po natin makausap yung family natin kahit sa malayo. Kasi imagine before Ate B, hindi nila... Oo, wala. So yung homesick talaga parang nanamnamin mo lang. Talaga wala kang ibang pwedeng gawin. Pero this time, at least meron na pong technology. And technology para makausap yung family natin na sa malayo. So, ang galing na paintindi yun sa'yo at an early age. Kasi a lot of people, pag ganun yung sitwasyon, and di ba dinadramatize din yan sa mga pelikula, na may rebelde factor because of the situation. And in your family's case, ano kayang ginawa ng mommy mo, ng parents mo na tama na hindi ganun yung naging reaction ninyo as kids? Kami po kasi, ako po personally, mga kapatid ko po, may time po na nag-rebelde po sila. Siguro feeling ko po, tiniktin po yun na advice ng mom ko. Yung experience na yun sa ate ko tsaka sa kuya ko para gawin sa akin. Kasi yung mom ko po, I remember nung bata po ako, hindi po nila ako kinakausap na parang bata. Kinakausap po nila ako na parang matanda na po talaga. So, pag kinakausap po nila ako, so kahit nung bata po ako, di din po ako nakakapag-baby talk sa kanila. Kasi, kinakausap po nila ako na parang matanda na po talaga. And ako, hindi ko po yun tinake as something na bad way of pagpapalaki sa akin, personally. Yeah. Kasi parang hindi ko po gugustuhin yung other way around. Kasi yun po talaga yung nagmulat sa akin. Kasi yung family po namin, kailangan po nilang gawin yun. Kasi my family wasn't perfect po talaga. Kahit sa bahay ni Kuya, sinasabi ko yun na may mga problems po talaga kami nung bata ako. Yeah. And feeling ko, hindi makakatulong sa akin nung bata ako na i-sugarcoat yung mga bagay na nangyayari sa amin. Yes, sinasabi po nila sa amin yung nangyayari na bad. Pero, alam mo yun ate, hindi siya something na, parang hindi siya sugarcoating eh. Parang, nasabi lahat. Paano ko ba i-explain? Yeah, no, it makes so much sense na sometimes kasi we feel that kids won't understand, but kids are actually so much smarter than we think. And, even if you don't tell a kid what's happening, mafe-feel din nila sa energy. So, might as well, sabihin mo sa kanila yung totoo. And saka nakakaintindi din po yung mga bata. Kahit po sabihin natin na hindi nila naiintindihan or narinig, di nila maaalala. Maaalala po nila, especially pag bata sila. Yeah. So, yun po. Kahit mga chat sa akin ng mom ko po before, sobrang pang matanda po. Kaya din siguro po ganun. Yeah, so talagang I guess yung open communication is super key. Ito the one thing din po is yung trust din talaga. Kasi, nung bata po kami ng family ko, hindi po kami yung parang
magtatago sa parents. Kasi kahit yung parents ko po, hindi po sila nagtatago sa amin. Lahat po sinasabi nila. So, na-build po yung trust. Yeah. Kaya po, kahit ako, tinatrust din po nila. Tinatrust ko din po sila. Yeah. Oh, shock. Sana, my kids are now 9 and 6. So, inisip ko na parang sana wala silang itago sa akin pag matanda na sila. Kasi ako, I grew up in a generation na our parents, iba na yung parenting sa ngayon eh. So, madami kaming tinago, ganyan. So, sana itong next ay wala silang itatago sa akin. Oh my gosh, 2 girls pa naman yon. Okay, next. Love and relationships. We need your advice. Kasi syempre, as part of the territory, when you become an influencer, people are invested in your life. And you have had relationships in the past that went through different challenges, different struggles. So, ang tanong, maraming kababaihan ng ito ang pinagdadaanan. Mika, should I stay or should I go? Paano ba to? Alam mo, sobrang depende kasi yun sa sitwasyon. How do you know when it's time to go or if you should still stay? Oh my gosh, may manager. Manager, pwede ko masagot. Sarat. Call a friend pala. Joke lang. Ako? Knowing what you know now, seeing what you've seen, whether personal experience or your friends, and having, ako idadagdag ko to, and having the strong sense of self and self-worth that you have now. Okay. Kailan mo malalaman if you should stay or go? Sasagutin ko to ng base sa pinagdaanan ko, Ate B. May facial reaction. Lord, Jesus Christ, baka maging controversial na naman ako. Ate Kat! Hindi. Hindi. Ako kasi, Ate B, nanggaling ako dyan na... Nanggaling tayong lahat dyan na parang kinailangan nating umalis sa relationship. Sa relationship ko po, no, past relationship po, naghiwalay po kami. Kasi kailangan po talaga namin maghiwalay. Hindi siya something na cheating, ganyan, na alam mo yung mga major problem talaga na pinagdadaanan. It's just, kinailangan namin kasi hindi na siya nag-grow. Actually, parang naging ano nga to ate, na parang sabi nila, kung hindi kayo nag-grow sa relationship, hindi ba, kung gusto nyo mag-grow individually, hindi nyo ba yun kayang gawin sa loob ng relationship? Parang ganun yung lagi nilang sinasabi sa akin. Pero kasi sa case namin, tinry namin eh. Nagbigay kami ng time sa sarili namin. I remember, sabi pa namin sa isa't isa, sabi ko, okay, gantong time, next year, pag walang nangyayari sa ating dalawa, or pag wala pa nangyayari sa atin individually, kailangan nating maghiwalay kasi hindi na nag-work. So, dumating kami sa point na nagiging toxic na ganun po kasi ate, di ba, pagka hindi na nag-grow yung relationship, kahit yung mga simpleng bagay lang, nagiging malaking bagay na problema. And I feel like hindi na talaga siya healthy. Naihinder namin yung growth ng isa't isa. Hindi na kami umuusad. And I feel like wala pa kami sa tamang posisyon nung time na yun. Hindi pa kami ganun ka, siguro mature. And doon namin na-realize na it's time to go talaga po. Tingnan mo po ngayon, feeling ko kung hindi namin nilet go yun, wala ako dito ngayon sa PBB kasi isipin ko yung mararamdaman niya if papasok ako sa PBB. Siya din po, feeling ko wala din siya sa situation ngayon sa success na meron siya ngayon. Feeling ko wala siya doon kung kami pa rin ngayon. So, I feel like pag nahihila niyo na yung partner niyo pababa, baka kailangan niyo munang magpahinga. Yeah. Hindi ko sinasabing kailangan niyo maghiwalay or tigilin niyo lahat. It's just kailangan yung i-analyze lahat and step back muna. Baka kasi pag nag-step back ka, mas makita mo yung sitwasyon ng mas malaki. So, yun po yung mga advice ko siguro. You guys don't have to let go of each other if hindi nyo talaga kaya. Pero kung tingin nyo mapapatay lalo yung relasyon nyo sa pag-i-stay nyo sa relasyon, kailangan nyo muna siguro mag-step back at magpahinga. Yeah. First of all, thank you for sharing that. I'm sure maraming nakikinig ngayon, babae man or lalaki, na oh my gosh, yun yung mismong kailangan nila marinig at this point. And second is, that's such a mature way, honestly, to decide on a relationship. Kasi parang ang usual idea natin pag naghiwalay is kung may ginawang masama yung isa, kung talagang naging masama kayo sa isa't isa, yun nga, toxic. But then, I'm so glad you answered that because a lot of girls, maybe guys feel this too,
we stay in relationships because feeling natin, ito na yon, Yes. wala nang iba, or like, sino pang magmamahal sa akin. But then looking at it from that lens, about it just not being about you, like, hinihila ka pa pababa, do you feel like you can't shine, or hinihila mo ba siya pababa, and you feel like you're not growing, is such a different lens in which to look at a relationship na feeling ko sobrang mature and sobrang helpful sa maraming tao. Tsaka yung iba, Ate B, feeling ko nag-i-stay lang din tayo sa relationship. Gusto mo yun tayo talaga. Kasi napagdaanan na natin lahat ng yan. Nag-i-stay tayo sa relationship dahil sa mga memories na nagawa, or hold on talaga natin yung mga pinagsamahan, kumbaga, na feeling natin sayang. Pero minsan kasi mas sayang yung possible na tao pala na mas better para sa'yo na darating. Dahil lang nag-hinder ka, dahil lang nag-hold on ka sa memories or pinagsamahan nyo. Yeah. Tapos yung pinagsamahan nyo nandito na. Tapos nandito na kayo. Ito na yung minamahal mo, hindi na yung sitwasyon na to. Yes, at hindi na yung posibleng nandito pa. So kailangan alamin mo kung ano pa ba yung minamahal mo, kasi baka hindi mo na minamahal yung relasyon nyo. Baka minamahal mo na lang yung memory nyo. Yung romanticized version. And I can say this as someone na thankfully happily married for 10 years now. I thank God every day na sinave niya ako from past relationships that were not for me and that were better for other people. Yes. Kasi we end up eventually with who we're meant to end up with. Yay! Excited ako sa inyo in the future kung sino man ang maging ka-endgame ninyong lahat in your batch, honestly. Okay, last. Many fans, I'm sure you've read this online, many fans call your story the most inspiring redemption arc. Diba? From controversial kabiblen to big winner. Now, the question is, misunderstood ako. Paano ba to? Sa lahat ng may pinagdadaanan na feeling na they're misunderstood by friends or by society, by family, what can they do? Misunderstood ako. Paano ba to? Well, sa totoo lang, Ate, yung pag-redeem ko sa sarili ko, hindi ko pa siya napagbubulay-bulayan sa sarili ko eh. Sa sobrang dami nangyayari since lumabas kayo ng bahay. Wala pa po kami post talaga. So, hindi ko pa siya naupuan para namnamin na parang, okay, ito na yung sitwasyon mo ngayon, hindi na ikaw to. Paano ba to? Hindi ko pa siya nagagawa sa sarili ko. Pero siguro, masasabi ko sa'yo, kunyari ano na lang ako. Kunyari misunderstood pa rin ako ngayon. Para may karamay ka. Ano masasabi ko para sa'yo? Ako kasi, Ate P, kahit misunderstood ako, before kasi I tried explaining myself. Lagi ko yung ginagawa. Feeling ko, the more na ina-explain ko sarili ko before, the more na mas hindi ako naiintindihan ng mga tao. The more na mas may masasabi sila or makukuha sa akin na pwedeng gamitin laban sa akin. Napagod ako, Ate. And if you're someone na lagi din nag-i-explain dahil misunderstood ka nga, which is understandable. Kasi nga misunderstood ka eh. Alam mo yung totoo. Yeah. So gusto mo mag-explain, gusto mo paliwanag sa lahat ng tao na hindi ikaw to, hindi ikaw to. Pero at the end of the day, if ikaw mismo, kailangan mong i-explain yung sarili mo sa iba dahil hindi ka naniniwala, maybe kailangan mo munang i-explain talaga sa sarili mo. Kasi bago paniwalaan ng ibang tao, kailangan mo muna paniwalaan eh. And ako, napagod na lang ako, Ate, mag-explain, tumigil ako. And nung time na tumigil ako, tapos, for sure, kahit misunderstood ka, for sure meron kahit isang tao lang na naniniwala sa'yo. Doon ako nag-focus, Ate. To the point na kahit may sinasabi silang ganyan, fake news, sinahayaan ko na. Sabi ko, one day naman, siguro kahit pa 1 dekada, 2 dekada na yan, one day naman, malalaman naman nila totoo. Or, does it really matter? Like, tinitingnan ko din kasi kung ano yung mga importante pa na i-take eh. Kasi in 10 years, for example, sinabihan ka nila may putok ka, misunderstood ka. In 10 years ba, will that matter? So kung hindi na magmamatter sa akin, sa susunod na 5 taon, hindi ko nabibigyan ng pansin. If you're misunderstood, you don't have to explain yourself now. Parang meron talaga maniniwala. Meron taong maniniwala sa'yo kung totoo talaga yung ginagawa mo. Yeah.
Pang big winner. Grabe. Amazing. May fans mo dito. Oo. Amazing. Very well said. We're gonna end with some fan questions. Actually, sobrang thoughtful na mga questions ng iyong mga fans. This is from Margel Nepomuceno. Now that you've proven yourself and proven that your past does not define you, meron bang fear of making mistakes or fear of taking risks dahil baka magkamali na naman ako? Margel, alam mo sa totoo lang, Margel, nung lumabas ako, nung sinasabi sa akin na, uy, hindi ka na binabash, hindi ka na binabash. Alam na nila yung totoo. Sabi ko, ha? Alam mo, sa totoo lang, Ate B at Margel, hindi ko alam paano aapak ulit. Kasi kumbaga, parang clean slate siya, tapos hindi mo alam yun kung saan ka tatapak dun sa malinis na daan. Kasi baka madumihan mo ulit. Totoo yung sinabi ni Margel, ate. Kasi, sabi ko, paano pagka na-redeem ko na, paano pagka nagkamali ulit ako? Pag nagkamali ulit ako, ibabalik ulit nila yung past ko na parang, baka totoo naman pala. Ganon, ate, parang minsan nagda-doubt pa ako talaga eh. Pero, yun nga, before naman, naniwala sa akin yung mga mahal ko sa buhay. And, kasi sabi ko, nagda-doubt ako na naniniwala silang lahat sa akin ngayon kasi what if magkamali ako tapos bawiin nila. But then, naalala ko yung mga tao nagmamahal sa akin before PBB pa. Tapos sabi ko, kung di ko paniniwalaan yung mga tao ngayon na naniniwala sa akin na may same reason kung ba't ako minahal ng pamilya ko, mga kaibigan ko, parang dinout ko na din yung pamilya at mga kaibigan ko. So I really wanna believe and I'll do my best to prove everyone na tama po yung naiisip nila. Parang ganun. And it's a good reason for me to be kinder, ate. It's a good reason for me to become a better person every day kasi merong mga naniniwala na mabuti akong tao. Yeah. Siguro ngayon, it's more of ang saya ko kasi may naniniwala. And ang saya ko may nai-inspire. And ang saya ko pwede tayong maging mabuting lahat sa isa't isa. Yes, super. And I was thinking about this question nga, and tama yung sinabi mo na before you entered the house, meron talaga family, friends who really know you well, who believe you. And now, na times 1,000, 10,000, 100,000 yung dami ng tao na yun. And if it's worth anything, what I feel is, if ever in the future something happens, misstep, whatever, so many people know your heart now, and so I don't think one or two mistakes will change what so many people now know about you. Lalo-lalo na syempre yung mga kasama mong housemates din, and yung mga nagmamahal sa'yo who know your true self. Margel, thank you sa question. That's really good. Ito, ang kanyang pangalan, I don't know how to say it, from PDK Nor. How did you survive all the bashing and still have the courage to join PBB? Ito yung magandang part ng tanong niya. How did your heart not harden despite all the hatred thrown your way? Lahat, I'm very emotional pa naman today. Nor, alam Naiyak mo, din ako when I heard the question. Sabi ko, ang ganda ng tanong. wala pang nagtanong sa akin yan. Pakiulit po yung tanong. Ate, joke. I love it. Hindi, joke lang. Di, totoo, di ba? Parang it's so easy that when so many people throw hate at you, that you will harden. We've seen it happen. And in your case, you, in his words, your heart remained soft. How did the hatred not turn you into someone bitter or bad or hardened? Ate B, sa totoo lang na sagot ko na yun before pa. Kasi ako, ate, madami po talaga ako pinagdaanan na bashing, pero may part po kasi talaga na kasalanan ko siya eh. And hindi ko po yun maaalis. Siguro it's more of pag natuto kasi, pag tinanggap mo kasi talaga yung pagkakamali mo. Kung ikaw mismo alam mo kung saan ka nagkamali, no one can use that against you talaga. Kasi alam mo kung saan ka nagkamali, alam mo kung paano ka babawi or paano ka magbabago sa pagkakamali na yun. So, sino yung ibang tao para diktahan ka na ikaw to?
na ikaw yan, ikaw to. Yes, masakit po siya. Sobrang masakit po siya. Pero it's one of the reason why I survived also. Kasi may time sa life ko talaga na I'm diagnosed, by the way, ate, na-share ko na din naman before. I'm diagnosed with depression and anxiety. So all my life, I've been battling with it. Parang, kumbaga, nagsisurf na po talaga ako sa kanya. And nakatulong din talaga yung mga bashers sa akin, especially nung sa Hawaii. Kasi kung ano-ano po na-receive ko nun kumbaga may time nga na hindi ko na din kilala yung sarili ko. Pero at the same time, nakatulong siya sa akin para mabuhay. Kasi sabi ko, hindi ako to. Hindi ito yung pagkakakilala ng pamilya ko at saka mahal ko sa akin. Kasi kung ako lang, susuko na ako, ate. Kung ako lang, pagod na ako. Kung ako lang, tapos na ako sa lahat ng sinasabi ng iba. Pero kasi hindi lang ako yung hinahawakan ko, pati yung pride ng pamilya ko, tsaka ng mga kaibigan ko na may kilala sa akin. So kung titigil ako, kung magbabago ako dahil sa sinasabi ng iba, parang pinahiya ko yung pagmamahal ng pamilya ko sa akin. I'm more than those bad comments. Yun yung alam ko. And nung time na yun, sabi ko, kailangan kong mabuhay. Kailangan kong ipakilala yung sarili ko ulit. Kailangan kong patunayan ko sino yung kilala ng pamilya ko. Siguro, before po, nag-audition ako sa PBB dahil pangarap ko siya. I love the idea of it. Pangarap ko talaga siya. Pero now, pumasok po ako para talaga ipakilala yung sarili ko talaga. And yun po yung naging lakas ko para sumali. I have no assurance po kung ano talaga mangyari. Baka nga po mas makalala pa. Pero last draw ko na yun, ate. After that, wala nang plan B. Yun lang talaga. Sabi ko, it's go big or go home. Yeah. And go big talaga, as in big winner. Sorry. Oh, I love. Di ba sinabi ko, I remember, syempre madaming nangyayari sa inyo that night, but I remember telling you right after we ended the live sa big night, na sabi ko, alam mo, ang pagiging big winner, destiny talaga, and destiny ninyong dalawa ni Brent. And kumbaga, ano talaga, it was written to be this way talaga. Kaya I'm so happy for you. Thank you, Ate B. Eto na last question. From Dan Garcia. What is the best piece of advice you've ever been given? Siguro we can make it specific. Sa mga times na nakausap mo si Kuya, maybe in the confession room, kasi not a lot of people know this, but whatever you and Kuya talk about in the confession room, hindi yun alam ng housemates. They don't see that at all. Makikita na lang nila paglabas nila if there's a clip, but they don't know what happens. In one of the many moments you had with Kuya inside the confession room, do you remember any advice from him or words of wisdom from him na tumatak sa'yo talaga? Pinaka tumatak sa akin is, your past doesn't define you talaga po. Your mistakes doesn't define you. Yun po yung pinakamagandang sinabi sa akin ni Kuya. Siguro sinabi sa akin yung second week. Kasi yun yung time na sobrang takot na takot ako magkamali sa loob ng bahay. Takot na takot ako madamay yung housemates sa magiging decisions ko kasi baka madamay sila. And si Kuya yung nagsabi sa akin na mag-try ka lang kasi di mo naman alam kung ano mangyayari . And kung magkamali ka, matuto ka, sumablay ka, ayusin mo, tumayo ka. Pero kung hindi mo itatry, dun ka mas lalong matatalo. Kasi hindi mo malalaman kung mananalo ka sa isang bagay na gagawin mo or hindi. Siguro po yun yung pinaka-best advice na ginawa niya sa akin. And yun din po yung, sana siguro sa reason ko, ba't ako nagstay sa bahay? Kasi kung hindi ko tinry nung time na yun, kung napalamon ako, lumabas ako, wala ako ngayon dito. Ate Vic, in-interview mo. Grabe. At big winner na. Booked and busy. Galing sa shoot at mamaya may isa na namang guesting after nito. Glory to God po. Oo. Just as a last question to wrap this up. Kasi nga, lahat ng tao may pinagdadaanan na something in life and challenging. And whatever age or phase we are in life, we're all just figuring it out. So as a final advice sa lahat ng nanonood na fini-figure out pa rin ang buhay, whether they're misunderstood by others or going through really tough times, what is your final message sa kanila? Final message ko is, never stop figuring out things in your life. Kasi tulad natin, tumatanda tayo, pati yung mundo tumatanda, pero hindi yan titigil. Hindi yan titigil pag tumigil ka. So, pag nag-stop ka mag-figure out ng mga bagay, hindi titigil ang mundo. Tuloy-tuloy lang yan. There's so much things na pwede mo matutunan sa mundo. Never tumitigil ang knowledge, ang wisdom.
So, kailangan mo sumabay. Yeah. No pressure though. Pero yun, wag kang tumigil i-figure out yung mga bagay na gusto mo i-figure out. Yeah. And it's never gonna end. Continuous yan. Kaya laban lang. Yes. Thank you, Mika. Thank you, Ate Super V. maraming salamat. I'm sure maraming sobrang na-inspire, na-motivate those who might be feeling down and low. I'm sure na-uplift na yung mga words. Kaya maraming salamat. Thank you so much, Ate B. Para tong debriefing, kailangan na kailangan ko to. As Ang Doc sarap. Randy ako ngayon, actually. Si Doc Randy. Ako pala si Doc Randy. Kuya. Salamat. Thank you, Ate. Paano Ba To is created and hosted by me, Bianca Gonzalez, with podcast producer Anika Neri and edited by Paolo Halili. To be part of our community of supers, please do follow this podcast here on Spotify or click the subscribe button on YouTube, and you can follow Paano Ba To on Instagram, ask Paano Ba To on TikTok, and join our private Facebook group, the Paano Ba To Super Group. Till our next episode, stay super, supers!